Problema mo rin ba ang Wi-Fi sa bahay? Tipong mag-TikTok lang yung kasama mo, lag ka na sa ML? Hindi makanood in 4K dahil ang tagal ng loading? O di kaya lagi na lang mataas yung ping mo while gaming? Well, baka bagong router ang kailangan mo. At sakto, dahil meron tayo ditong bago from TP-Link. Ito yung TP-Link Archer AX12 at isa raw itong Wi-Fi 6 router na good for 4K streaming, gaming at work from home pero hindi masakit sa bulsa. So unbox na natin, setup, testing at pag-usapan natin kung maganda nga ba after mo mag-subscribe. Konti na lang 300k na tayo at syempre babawi kami sa inyo pag nangyari yan. So kung sakaling makatulong itong video, baka naman pwedeng tulungan nyo na rin kaming maka 300k subs this year. At follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so start muna tayo sa isang mabilisang unboxing. Sa loob ng box, makikita na rin kaagad natin yung mismong router. Set aside muna natin yan. At syempre, hindi pwedeng mawala yung user's manual dahil sobrang importante niyan sa pagsisetup natin. May white na Ethernet cable at syempre, meron din tayo dyang power adapter. So eto na yung mismong router at napakasimple lang naman. Hindi naman siya yung router na may red accent na pang gamer talaga ang datingan. So babagay naman kahit saan nyo ilagay. Sa ilalim meron tayong rubber feet para hindi dumula sa table. Kabitan ng hooks kung gusto nating i-mount sa wall. Sa harap meron tayong 4 na LEDs. LED indicator yan for power, 2.4 GHz and 5 GHz band. At yung panghuli naman ay para sa internet status. Tapos pagdating naman sa mga ports, from left to right, meron tayo dyang power in, 1 port, 3 gigabit LAN ports, isang reset button, tapos syempre andyan din yung 4 na antena na susubukan natin mamaya. Okay, so madali lang naman yung setup process at phone lang ang kailangan natin. Kahit wala tayong PC, pwedeng-pwede natin niyang isetup. Phone lang din kasi yung ginamit ko. Dinownload ko lang yung TP-Link Tether app. Andun na lahat ng instructions at madali lang talagang sundin. Actually, wala pa ngang 15 minutes yung setup process. At may firmware update pa akong ginawa nun. So most probably, less than 10 minutes lang yan kung i-skip muna natin yung firmware update. So eto na yung homepage ng Tether app natin. Dito makikita natin kung ilang clients ang nakakonect sa router, yung internet status, syempre, yung 2.4 and 5 GHz band Wi-Fi, at pwede rin tayong gumawa ng guest network para sa mga bisita or siguro pwede rin gamitin sa pag-host ng mga Airbnb. Sa next tab, makikita na natin yung mga users at mga device na nakakonect, pati na rin yung speed na nagagamit nila. Tapos pag kinlik natin yung mga yan, pwede tayong mag-set ng high priority at pwede ring mag-block ng device. Tapos sa third tab naman natin makikita yung karamihan sa mga advanced na settings. Hindi ko na iisa-isahin pero ang pinaka nagustuhan kong feature dito ay yung parental controls. Pwede kasi tayong mag-block ng website gamit yan. So halimbawang may mga bata or teenagers tayo sa bahay, pwede nating i-block yung mga websites na hindi pa angkop sa edad nila. At bago tayo pumunta sa testing, pag-usapan muna natin yung ilan pa sa mga pambatong features nitong Archer AX12. Unang-una dyan, syempre, yung Wi-Fi 6 technology for faster speeds, higher efficiency, and larger coverage. Present dito ang OFDMA at MU-MIMO technology. So, expect natin ang reduced lags at mas efficient na pakikipag-communicate ng router natin sa mas marami pang devices. Yung dual band Wi-Fi, syempre, andyan din. Again, meron tayo dyang 5 GHz band hanggang 1.2 gigabit per second at 2.4 GHz band na hanggang 300 megabits per second. Ideal yung 5 GHz band kung malapit ka lang sa router kasi yun talaga yung magbibigay ng full speed sa atin. Pero kung medyo malayo-layo tayo like nasa kabilang kwarto, 2.4 GHz naman ang mas okay kasi yun yung magbibigay sa atin ng mas magandang signal. Also, according to TP-Link, hanggang 128 devices daw ang pwedeng kumonect dito. Well, magpakatotoo tayo dito, hindi naman siguro aabot ng 128 yung gadgets natin dito sa bahay. Pero syempre, good feature pa rin to since usong-uso na rin ngayon ang mga smart home devices like smart bulbs, smart appliances, CCTVs at kung ano-ano pa. Pwede nyong i-connect lahat dito. At ngayong tapos na tayo sa setup at mga features, oras na para subukan to. At umpisahan natin dito sa mini studio. Okay, so eto yung unang testing natin. Andito ako sa mini studio kung saan nakalagay yung parehong modem ng ISP natin at yung router ng TP-Link. At since malapit lang naman tayo sa router at wala namang walls na nag-i-interfere sa signal, 5 GHz band na lang ang susubukan natin. So connected tayo ngayon sa 5 GHz band ng PLDT modem at nakakuha naman tayo ng magandang speed.
180 Mbps na download at 279 Mbps na upload. Now, connect naman tayo sa 5 GHz band ng TP-Link router natin at nakakuha tayo dito ng same upload speed pero mas mataas yung download at 200 Mbps. Actually, pareho namang maganda yung resultang nakuha. Kaya lang, sobrang lapit din kasi natin dito sa mga routers, so subukan naman natin sa kabilang kwarto. Now, isa sa mga problema namin dito sa modem na provided ng ISP ay yung signal sa bedroom namin. Sa mga madalas manood dito sa channel, alam nyo na may 1-year-old son ako at halos laging bukas yung TV namin for YouTube and Netflix. At nakakapag-play naman ng maayos sa PLDT modem kung walang kasabay na device. Sa oras na mag-download ako ng isang app o di kaya manood din ako ng video sa phone, maapektuhan talaga yung panonood ng anak ko. Magpuputol-putol, maglo-loading-loading, so mabubugnot yung anak ko ngayon. Pero nung dito ko na kinonect sa TP-Link router natin, yung TV namin, hindi ko na na-encounter yung buffering. So far, hindi pa ulit namin na-encounter yung paputol-putol na videos, kahit pa maglaro ako ng games, at kahit pa mag-download at mag-update ako ng ilang mga applications. At para mas maipakita ko pa sa inyo, mag-i-speed test na rin tayo doon. Okay, so andito naman tayo sa kwarto namin. Ito yung TV na sinasabi ko kanina at bali meron tayong dalawang concrete walls sa pagitan nitong phone at nung router and modem. So unang test natin, connected ako sa modem ng PLDT, 2.4 GHz at ito yung resulta. 23 Mbps download at 21 Mbps na upload. Ngayon, pagdating naman sa TP-Link router natin, nakakuha tayo ng almost 80 Mbps na speed sa parehong upload and download speed. At yes, medyo malayo na rin yan sa 200 Mbps speed natin kanina, pero di hamak na naging mas maganda yung resulta kumpara sa PLDT modem natin. Understandable din yan dahil nga may mga pader na nakaharang. At isa pa, yung 80 Mbps na speed ay more than enough na rin para sa 4K CoComelon streaming ng anak ko. Kaya masasabi ko talaga na solve na yung problema ko dito. Sinubukan ko na rin mag-speed test sa sala at eto yung resulta. Hindi umabot ng 40 Mbps yung PLDT modem natin, samantalang sa TP-Link router, naka 80 Mbps ulit tayo. Sa kusina, ganun din. 46 Mbps download sa PLDT modem at 80 Mbps download naman para sa TP-Link. So, halos doble pa rin. Lumabas na rin ako para mas maganda at mapapansin nyo dito na hindi na rin full bars yung signal natin. Sa PLDT modem, nakakuha tayo ng 24 Mbps na download speed. Tapos sa TP-Link router naman, nakakuha tayo ng 30 Mbps. Mas lumiit yung gap natin dito kumpara sa mga test natin kanina, pero kung tutuusin, 21% faster pa rin yan. At importanteng lamang pa rin. Pero para magkasubukan talaga, tinawag ko na yung mga kasama ko sa bahay. At pati na rin yung buong team natin. Si Gemma na magti-TikTok sa kusina, yung mag-ina ko na magko-CoComelon in 4K resolution sa kwarto namin, si Kenneth at Bernd na magmo-Mobile Legends sa labas ng bahay, at syempre ako na magvo-Valorant dito sa mini studio. Okay, so ito yung number of clients natin, 8 clients. Ito yan sila. Tapos ito yung gamit kong laptop ngayon. At nagvo-Valorant ako. Kita nyo naman dito, okay naman. Wala naman tayong problema sa network. Makikita kasi natin yan dito kung may network problems. Lalabas yan dyan sa UI ng Valorant mismo. Pero so far, okay naman. Smooth lang yung gaming dito. Okay naman yung Valorant gaming ko. Habang nagti-TikTok sila dyan ha. Nagti-TikTok, may nagpo-4K CoComelon, tsaka may nag-ML din sa labas. All good sa Valorant, so check naman natin yung mga kasama natin kung goods din yung connection nila. Okay, so eto naman si Gems, nagti-TikTok. Kamusta naman, Gems, yung pagti-TikTok natin dyan? Wala naman pong lag. Okay naman po yung connection. Okay yung connection. So, wala naman lags sa TikTok. Thank you. Tapos dito naman tayo sa may bedroom. Tulog yung anak ko. So, medyo mahina lang boses natin. Pero so far, mukhang goods din dito. 4K streaming ng CoComelon. Ayan, wala namang buffering. Smooth naman. Ayan, kung makikita nyo dito. 4K yan. Okay, so eto naman si Kenneth tsaka si Bernd na nag-ML. Magaling. Magaling. Magaling daw mag-ML. So, kamusta naman yung yung ping natin dyan? Okay naman, low ping lang. Smooth naman. Smooth naman. Bernd, kamusta dyan? Low ping naman, 9 ms lang. Green. 9 ms ang ping. Tapos full bar din yung signal.
Full bar ang signal. Nung Clash ba, may mga lags? Wala rin. Wala, naubos na sila eh. Naubos na sila. Medyo mayabang din tong video editor natin eh. No? ML sa labas, goods. Valorant sa mini studio, goods din. 4K streaming ng Cocomelon, okay pareho. Tapos yung TikTok ni Gemma sa kusina, okay din. Ilang kami? 1, 2, 3, 4, 5. 5 users, multiple devices, goods yung natin, yung router. So yun, nakita naman natin na goods talaga siya for 4K streaming, gaming, at social media browsing. Pero para lang fair tayo, klaruhin ko lang na hindi naman laging doble o triple yung speed na nakukuha ko dito kumpara sa PLDT modem natin. May mga pagkakataon pa rin naman na sumisipa pa rin yung PLDT modem natin at nakakapagbigay ng good connection. Pero syempre importante sa atin yung stability. Dapat reliable yung internet speed at all times para iwas abala. At yan yung nakuha namin dito sa TP-Link Archer AX12. Isa pang benefit dito ay yung 3 gigabit LAN ports. Alam naman natin na by default, isang LAN port lang ang pwedeng gamitin sa PLDT modem natin na honestly medyo nakakainis ng konti. Pero pag meron tayong ganito, again, may 3 LAN ports tayo na gumagana na personally importante rin sa akin dahil may mga device ako na kailangan yan. Also, compatible din to sa Easy Mesh or One Mesh network. Kung sakaling mag-upgrade kayo ng bahay, at least ready for Wi-Fi mesh system itong router natin. Tsaka syempre yung network security nga rin pala. Kung makikita nyo dito sa phone ko, nadedetect niya na weak yung security ng Wi-Fi natin sa PLDT modem. At hindi yan dahil sa password kasi maganda yung password namin dito. Ikaw lang Zafatna05. So wala talagang makakahula niyan. So kung isa rin sa concern mo ang security ng network, dapat mo rin talagang i-consider to. At bago magtapos, sabihin ko na rin na kung makabago or modern na yung modem na pinrovide sa inyo ng ISP nyo, baka kailangan nyo ng mas magandang router pa dito. Perfect kasi to sa mga bahay tulad nito. 2 kwarto, sala, kusina, okay na okay sa ganitong setup. Pero kung halimbawang may 2nd floor kayo, 3rd floor kayo, o rooftop, unang-una sana all. At pangalawa, good news naman dahil marami pang routers na ino-offer ang TP-Link na sasakto sa mga needs nyo. At meron din silang ino-offer na mesh Wi-Fi systems para masigurong walang dead spots sa malaking bahay nyo. Honestly, trusted brand na sila pagdating dyan. One of the most popular brands sa industry. So kung sakaling interested kayo, pwede nyo itong mabili sa official stores nila sa Shopee at Lazada. Ilalagay ko yung link dyan sa description at isasama ko na rin dyan yung mga authorized resellers nila. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like, share, subscribe. Alam nyo na yun. Kung naghahanap ka ng gaming phone, click mo lang to. At eto naman yung latest video ko.